Magandang umaga muli mga kapatid. Tayo po ay magpapatuloy po sa ating gawain sa umagang ito. At ang ating pag-aaralan ay tungkol po sa pagka-Diyos. At kung ano ang tinuturo ng Biblia tungkol sa pagka-Diyos. Makita natin sa pagdating sa Diyos, maraming maling kaisipan. Una-una yung mga Jehovah's Witnesses, pati po yung INC, etc., yung mga Seventh Adventists, ang kanilang pinaniniwala ng amala ng Diyos. Ama si Kristo, hindi Diyos, kaya na. Sa mga saksi ni Jehovah, pinaniniwala nila ang ating Panginoon ay nilalang ng Ama. So, hindi sa Diyos, katulad ng kanyang Ama. Yun ang turo nila. Gayun din po sa United Pentecostal Church. Ito yung tinatawag nilang oneness. Tinuturo nila ang Ama, siya ng Anak, at siya ng Espiritu Santo. In other words, ang Diyos ay isang persona lang. Umisan, siya nagpapakita bilang Ama, minsan nagpapakita bilang Anak, at minsan bilang Espiritu Santo. Yun ang kailang pinaniniwalaan. May din naniniwala na ang Ama lang at ang Anak ng Diyos, at ang Espiritu Santo ay hindi Diyos, sabi nila. So maraming waling kaisipan tungkol sa Diyos na ipinakikita at tinuturo ng iba't ibang grupo ng pananampalataya. So palagi natin sinasabi, ano ang tinuturo ng Banal Sulatan tungkol sa Diyos? Ang salitang Godhead, for some reason, itong ginamit sa King James Version, ito matatagpuan lang sa Biblia, sa Bagong Tipan, sa 3 talata. Dito sa Acts chapter 17, verse 29, sa Romans chapter 1, verse 20, at sa Colossians chapter 2, verse 9. Dito sa New King James, pinalitan nila yung Godhead ng divine nature. Dito sa Acts chapter 17, verse 29. Si Apostle Paul sa kanyang paglalakbay, siya nakarating sa Athens. Doon sa Athens, mayroon isang templo na kung saan ito yung templo ng lahat ng kailang mga Diyos-Diyosan. Siya nakarating doon. At mayroong isang Diyos doon na nakalagay sa Diyos na hindi namin kilala kanya. So yun ang tinuro ni Apostle Paul, yung Diyos na hindi nila kilala. So dito po sa 17 verse 29, therefore, since we are the offspring of God, we ought not to think that the divine nature is like gold or silver or stone, something shaped by art and man's devising. Na nakarating siya sa templong yon, andun yung iba't ibang mga inukit na mga Diyos-Diyosan na mga Grego. So sinabi niya, ang Godhead o divine nature, hindi ganon kanya. Hindi ganon ang Diyos, sabi ni Apostle Paul. So Romans chapter 1 verse 20, nung itinuturo ni Apostle Paul ang tungkol sa tunay na Diyos. Ang sabi niya, wala silang dahilan kanya. Sapagat ang lahat ng mga bagay tungkol sa Diyos ay naipakilala sa kanila. Maliban pa doon kanya, kapag tinitignan natin ang lahat ng mga bagay na nalikas sa libutan, ay maniniwala tayo na may Diyos kanya. For since the creation of the world, His invisible attributes are clearly seen, being understood by the things that are made. So pag tumingin tayo sa kapaligiran at tinignan natin mga bagay na nilalang, makikita natin ang kanyang walang kapangyarihan, even His eternal power and Godhead, so that they are without excuse. So, walang sinumang tao pwede sabihin, walang Diyos, kanya. Pag tumingin tayo sa kapaligiran, hindi lamang tayo maniniwala na may Diyos, kundi makikita natin ang kanyang walang kapangyarihan, pati kanyang katangian bilang Diyos, kanya. At dito sa Colossians 2:9, ang ating Panginoon na sinasa lupa, siya pa rin ay Diyos. May mga kapatid na mga aral na naniniwala, at di ko po naniniwalaan, na nung ang ating Panginoon ay pumunta sa lupa, inubad niya kanyang pagka-Diyos. Hindi totoo yun. Nung siya nasa lupa at nagkatawang tao, siya pa rin ay Diyos kanya. Hindi lamang siya ay Diyos, kundi kapuspusan ng pagka-Diyos ay nananahan sa kanya-kanya. Dito sa Colossians 2:9, for in Him dwells all the fullness of the Godhead bodily.
So ito tatlong salitang ito actually, galing sa iba't ibang salitang Grego. Yung salitang Godhead. Ito po, isa-isa, Theos. Isa, Theotes. Isa, Theotes. Ganyan. Yung dalawa, pinakikilala yung kalikasan ng pagka-Diyos. At ito, sinasabi niya, ang kalagayan ng pagiging Diyos. Ibig sabihin, ang ating Panginoon, bagamat siya tao, nasa kanyang kalagayan kanya ng pagka-Diyos. So, hindi siya tao. So, itong tatlong talatang ito, pinakikita sa atin ang tungkol sa pagka-Diyos. Ang katanungan, anong ibig sabihin no? Sinabi natin pagka-Diyos, anong ibig sabihin no? Yan ang ating gustong pag-aralan sa ating mensahe sa umagang ito. Ang Diyos ay isa. Yun po ay maliwanag sa Biblia. Anong klase? Isa. Ang Diyos ba isang persona lang? O ang Diyos ay nagkakaisa? One pa rin yan, di ba? So, ano yung tinuturo ng Biblia? Ang Diyos ba ay isang persona lang? O ang Diyos ay hindi isang persona, kundi nagkakaisa? So, ano yung tinuturo ng Biblia? Dito po sa Old Testament, sa Deuteronomy, chapter 6, verse 4, Hear, O Israel, the Lord, our God, the Lord is one. So, sinasabi sa atin dito, na Diyos ay isa kanya. Pero paano ang pagkakaisa? Operahin natin. Gamitin natin ang American Standard Version. Ano po? Hear, O Israel, Jehovah, our God is one Jehovah. And thou shalt love Jehovah, thy God, with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy might. Ito'y kinol po ng ating Panginoon, di ba? Sa Matthew chapter 22. So sabi rito, Jehovah, our God is one Jehovah. So tingnan niyo, sinasabi, isang Panginoon o isang Jehovah. Ang isang Jehovah, ito po ay translation ng YSWH. Nang ibig sabihin, yaong palaging umiiral. Usually, ito'y sinasalin na L-O-R-D, capital. Nang ibig sabihin, yaong palaging umiiral. Hindi siya nilalang, palagi siyang umiiral. Kaya ibig sabihin ng Jehovah. Ang salitang Diyos ay galing sa salitang Elohim. Na ito'y ibig sabihin, maraming Diyos. Dito sa Exodus chapter 20, verse 3. Yung salitang mga Diyos sa talatang ito ay Elohim. So, titignan natin ang salitang Elohim ay hindi isa, kundi marami. Basahin natin. Sa ikatlong talata ng Exodus, huwag ka magkaroon ng ibang mga Diyos sa harap ko, anya. So, ibig sabihin, ang salitang Elohim ay plural. And by the way, ang ibig sabihin ng Elohim, makapangyarihan. So, ibig sabihin ng Jehovah, our God, Diyos, ang makapangyarihan na palaging umiiral. Yan ang Diyos. Hindi siya nilalang, siya makapangyarihan, palagi siyang umiiral kanya. Yan ang ibig sabihin ng mga salitang yun. Tapos siya isa kanya. Sinasabi sa atin, siya isa. Anong ibig sabihin? Yung salitang isa rito, sa rin ng Genesis chapter 2, verse 24. Ang sabi ng Diyos, at iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magkikisama sa kanyang asang babae, at sila'y magiging isang laman. Yun yung salitang isa. Naintindihan natin sa talatang ito, na sila'y dalawa. Yung lalaki at yung babae. Dalawa yun. Yung sabi sila isang laman, ganyan. So hindi sila isa sa bilang, kundi sila nagkakaisa. Yun ba? Dalawang tao yun eh. So sa Ezra chapter 3 verse 1, meron din. Tingnan natin. Meron dito yung bansang Israel, sila'y parang isang tao kanya. Hindi naman sila isa sa bilang. Marami yun eh. Pero parang isang tao kanya dito sa Ezra. Malapit lang po natin. Ito Ezra chapter 3 verse 1. Ito ang ating mababasa. Nang sumapit ang 7 buwan, at ang mga anak ni Israel, marami sila, ay nasa mga bayan, ang taong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao kanya sa Jerusalem.
So, yung salitang isa raw, siya rin yung salitang isa dito. At doon sa Nehemiah chapter 8 verse 1, na ang basang Israel sila'y nakabalik na sa kailang lupain. At dahil po sa 70 taon na hindi nila nakita ang salita ng Diyos. So pinag-aralan nilang salita ng Diyos. Nehemiah chapter 8 verse 1. Ang buong bayan ay nagtipon-tipon na parang isang tao sa liwasang bayan na nasa harapan ng pintong tubig. Kailang sinabi kay Ezra na eskriba, nadali na ang plot ng kautusan ni Moises na ibinigay ng Panginoon sa Israel. Sabi doon, parang isang tao na. Marami sila, pero isa. Ito makikita natin din sa talatang ito. Ang ating Jehovah o ang ating Panginoon ay mga Diyos. Pero sila nagkakaisang Jehovah kanya. Yun ang makikita natin kahulugan ng talatang ito. Gusto pa rin natin patunayan sa maraming talata. Dito sa Isaiah chapter 48, 12, 16. Very interesting po ito mga kapatid. Listen to me, Jacob, and Israel my call. Palagi natin sinasabi, yung mga Hudyo, mahilig sila sa paulit-ulit. Yung salitang, listen to me, O Jacob, and Israel, pareho lang yun. Ang dating pangalan ng Israel ay ako, at pinalitan ng Diyos, naging Israel. My call, I am He, I am the first, I am also the last. Sino nagsasalita? Sino nagsasalita, I am the first, and I am also the last? Yan ang Diyos. Yun sa Isaiah 44 verse 6. Thus says the Lord, the King of Israel, and His Redeemer, the Lord of hosts, I am the first, I am the last. Besides me, there is no God. So, ang nagsasalita ang Diyos. Indeed, my hand has laid the foundation of the earth, and my right hand has stretched out the heavens. So, siyang mamalang. When I call to them, they stand up together. So, meron siyang kapangyarihan sa mga bagay na ito kanya. So, nagsasalita ang Diyos. Ay, basahin natin sa 16. Siya pa rin lang nagsasalita. Come near to me. Hear this. I have not spoken in secret from the beginning. From the time that it was, I was there. And now, the Lord God and His Spirit have sent me. Unawaan natin mabuti yung mga talata. Ay nagsasalita ang Diyos. Kaya sinugo siya ng Panginoon Diyos at ng kanyang Espiritu kanya. So, ang Diyos ay isang person na lang. Paano ipapaliwanag yun? Nandito ang nagsasalita na Diyos. At andito ang Panginoong Diyos na Diyos. At andito ang Espiritu Santo na Diyos. So, sinugo nilang Diyos. Kung isang person na lang ang Diyos, hindi mo maipapaliwanag yung mga talatang ito. Hindi mo. So, mayroong dalawang Diyos na nagsusugo sa Diyos. Kung ating isipin mabuti. So, titingnan nyo, the Lord God and His Spirit have sent me. Yung me, ang Diyos, na nagsasalita. Ito rin po sa Zechariah, chapter 2, 10 to 11. Ganun din. Dito, dalawa lang ang mababasa natin. Sing and rejoice, O daughter of Zion, for behold, I am coming, and I will dwell in your midst, says the Lord. Sino nagsasalita? Panginoon. Many nations shall be joined to the Lord in that day, and they shall become my people. Alam natin, ito'y sa araw ng Pentecost. And I will dwell in your midst. Then you will know that the Lord of hosts has sent me to you. Sino nagsugo sa Panginoon? Ang nagsugo sa Panginoon ay Panginoon kanya. So, hindi isang Panginoon sa bilang niya. Bilang Panginoon niya. May Panginoon na nagsugo at may Panginoon na sinugo. Kaya sinasabi ng Diyos isang person na lang, paano ipapaliwanag niya? May Panginoon na sinugo at may Panginoon na nagsugo kanya. At least ito makikita natin, dalawa yun mga kapatid, dalawa. Isang sinugo at isang nagsugo kanya. Sa Zechariah chapter 10 verse 12, I will strengthen them in the Lord. Pagpapatibay mo sa Panginoon. And they shall walk up and down in His name, says the Lord. Ang Panginoon, palalakasin sila sa Panginoon, ganyan.
So, ilang Panginoon niya. Kasi kung stok Panginoon ito, sarili ng Panginoon na yun, ang sasabihin niya, palalakasin ko sa aking sarili, kanya. Yung sabi niya, palalakasin ko sila sa Panginoon, na nagsasalita ang Panginoon. So, ilang Panginoon yun? Yung nagsasalita at yung magpapalakas. At least makikita na, dalawang Panginoon ang mababasa natin doon sa mga talata yun, di ba? Mga puti. Tapos, sa Genesis chapter 1, verse 26. Ito yung problema, nung nagsasabi ang amalangan, Diyos, sino kausap niya? Nung sinaglalang, mayroon siyang kausap. Sabi nila, mga anghel ang kausap niya. Wala tayong mababasa ng anghel diyan. Sabi niya, then God said, let us make man in our image. So, ang kausap niya, may kapangyarihang lumalang, katulad niya. According to our likeness. So, isa lang ang kailang larawan, di umaho. At isa ang kailang kawagisan. Let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle, over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So, itong taong lalangin niya ay kawang sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, itong taong kanyang lalalangin ay makapangyarihan sa lahat sa lupa kanya. So, yun ang makikita natin. So, sino kausap ng Panginoon? Itong talatang ito ay isang misteryo sa mga tao naniniwala ng Diyos isang persona lang. Sino kausap niya? Kausap niya ay katulad niya. Kasi isa lang ang larawan nila eh. Hindi katulad niya. Ang kausap niya ay may kapangyarihan na wala. So, sino kausap niya? Eh, siyempre, malalaman natin kung sino ba lumalang. Dito sa John chapter 1, verse 1 to 3. Ang kasama ng Diyos, mula pa nung simula, ay ang salita. Yan ang salita. Ang verbo sa ibang salin. E dito po sa bagong salin, ang salita. Kasi mula ay ang salita, at ang salita ay kasama ng Diyos. So, dito yung salita galing sa bibig. Kasi kasama siya ng Diyos. At ang salita ay Diyos. So, hindi salita galing sa bibig. Dahil salita galing sa bibig, hindi Diyos yun. Pero itong salitang ito ay Diyos. Sa verse 3, verse 2. Kasi mula ay kasama na silang Diyos. So, paano siya nilalang ng Diyos? Sa simula, kasama na silang Diyos. Lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya. At kung wala siya, ay hindi nagawa ang anumang bagay na ginawa. Ibig sabihin, kahit ang doon lang naman, kung wala itong salitang ito, walang malalalang. Sino ba salitang yan? Ang ating Panginoon. Yung ating Panginoon ba ay Diyos? Yung sa Romans chapter 9, basahin natin. Romans chapter 9, verse 5, ang ating Panginoon ay Diyos. Totoo, tao siya. At galing sa Israel, sabi dito, sa kanila mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo, ayos sa naman. Na siya nangibago sa lahat. Diyos na malalahati, magpakailanman. So, ang ating Panginoon, ayon sa laman, galing siya sa Israel, pero higit pa sa kanyang pagiging tao kanya, siya Diyos na malalahati sa lahat. Yung Colossus 2, nabasa na natin yan. At nananahan sa kanya kapuspusan ng pagka-Diyos, ayon sa laman. Ang Espiritu Santo, sabay nag-aalalang. Akala natin hindi, pero ang Espiritu Santo, meron siyang kapangyarihang maglalang. Sa Psalm 104, verse 30, yan ang ating mababasa. Sinugo mo ang iyong Espiritu at sila'y pawang nangalalang, sabi ng talata. Basahin natin. Iyong sinusugo ang iyong Espiritu, sila'y nalilikha. At yung binabagong balat ng lupa kanya. So dito makikita natin, ang Espiritu Santo, meron siyang kapangyarihang maglalang. Sa Job, chapter 33, verse 4. Dahil po natin. Ito sabi ni Job, ano po? Ang Espiritu ng Diyos ay ang sa akin may lalang. At ang hininga ng magkapangyarihan sa lahat ay nabibigay sa akin ng buhay. Ito sabi ni Job. Ang Espiritu ng Diyos ang sa akin naglalang. So may kapangyarihan ba maglalang Espiritu Santo? Meron. So sino kausap ng Diyos? Ang kausap Diyos katulad niya. Ng Diyos. At may kapangyarihan lumalang. So hindi maanghel niya, pinag-uusapan niya.
Dahil ang mga anghel, ibang larawan nila sa Diyos at wala silang kapangyarihang lumalang. So yun ang makikita natin sa mga talatang yan. Ang Diyos ay hindi isang persona lang. So kung binabasa natin ang isang Diyos, dalawa pumapasok sa ating kaisipan. Isa sa bilang o isa sa pagkakaisa. So doon sa tatlong mga talatang binasa natin, ang isa sa bilang hindi pwede. Hindi siya pwede. Dahil hindi natin may papaliwanag yung mga talatang binasa natin kung isa sa bilang ng Panginoon. So sinong bumubuo sa isang Diyos? Hindi siya isa sa bilang. Hindi siya persona lang. So sino yung mga persona na bumubuo sa isang Diyos? Yun po ang ating titignan. Maraming persona sa pagka-Diyos. Plurality of persons in the Godhead. Sino sila? Ang una, ang Ama. Makikita rin natin, hindi siya ang anak. Ang Espiritu, ang Ama, hindi rin ang Espiritu Santo. At ang anak, hindi rin siya ang Espiritu Santo. Makikita natin sa 1 John chapter 4, verse 14. Ang Ama, hindi siyang anak. Ibang persona siya. Ibig sabihin, katulad natin, pareho-pareho tayong mga tao, pero iba-ibang ating persona, di ba? Basahin natin sa 14. At nakita namin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang anak bilang tagapagligtas na sa kalibutan. Yung sinusugo at nagsugo, hindi pareho yun. Eh, hindi naman natin sinusugo ating sarili. So, ang Ama, hindi ang anak. Ang Ama, hindi rin ang Espiritu Santo. Basahin sa John, chapter 15, verse 26. Sapagkat sinasabi rito, ang Espiritu Santo ay galing sa Diyos, Kanya. So, hindi siya ang Ama, galing siya Hindi siya ang Ama. Basahin natin para maniwanag po sa atin. Subalit kapag dumating ang mga kalim, na aking susugiin ay sa inyo, wala sa Ama. Minsan, ang Espiritu ng katotohanan na wala sa Ama, siya magpapatotoo tungkol sa atin. So, ang Ama, hindi rin Espiritu Santo dahil siya galing sa Ama. At ang anak, hindi rin siya ang Espiritu Santo. Tingnan natin sa 2 John verse 3. Ito sa bandang muli po ng iyong aklat sa Biblia, matatagpuan ang pangalamang sulat ni Juan. Ano po? 2 John. Verse 3. Sumaatin daw ang biyaya, kahabagan, at kapayapaan mula sa Diyos Ama at kay Yesu Kristo, ang anak ng Ama, sa katotohanan at sa pag-ibig. So, hindi siya makikita natin. Pero makikita natin, ang Ama ay Diyos. So, Jude verse 1. Sinasabi rito, ang Ama ay Diyos. Ang pinakamahirap patunayan ay ang Ama dahil ina-assume lang natin, kumisa. Pero dito sa Jude verse 1, ito yung pinaka-uling aklat bago ang Apokalipsis. Makatapos po ng ikatlong 1. Ito ang ating mababasa. So Jude verse 1. Si Judas na alipin ni Yesu Kristo at kapatid ni Santiago sa mga tinawag ng minamahal ng Diyos Ama at iningatan para kay Yesu Kristo. Yung tinatawag ito ang Ama bilang Diyos Ama kanya. So, siyempre, siya Diyos. Ang ating Panginoon ay Diyos din. Dahil tinatawag sa Diyos mismo ng kanyang Ama. Kung ang tao man nagsisinungaling, pero di maano magsinungaling ang Ama. Siya nagsabi sa atin sa Hebrews 1:8 na ang anak ay tinawag niyang Diyos kanya. So, ang anak, tinatawag niyang kanyang Ama na Diyos. Pero ang Ama, tinatawag rin ng kanyang anak na Diyos. Basahin natin. Ngunit tungkol naman sa anak ay sinasabi niya, ang iyong trono o Diyos kanya ay magpakailanman. Ang sentro ng katiwilan, ang sentro ng kaharian. So, tinawag ng Ama ang kanyang anak na Diyos. Ang Espiritu Santo ba ay Diyos? Ang pinakamahirap patunayan actually ay Espiritu Santo. Dahil kanyang katunayan palagi nito sa alin pa rin. Dito sa Gawa, chapter 5, 3 and 4, bagamat marami pa mga talata, pero sapat na itong talatang ito para mapatunayan natin. Ang Espiritu Santo ay Diyos. Sinabi ni Pedro, Ananias, bakit napadaig ka kay Satanas? At nagsinungaling ka sa Espiritu Santo at itago ang bahagi ng pinabilan ng lupa kanya. Kanina siya nagsinungaling. Sinabi ni Pedro, hindi sa Diyos, hindi sa Ama, hindi sa Anak. Nagsinungaling siya sa Espiritu Santo kanya.
Sa ika-4, nang ito'y hindi pa nabibili, hindi ba yun ay nananatili ngayon? At na may pagbili na, hindi ba nasa iyo rin kapangyarihan? Bakit iniisip mo pa ang bagay na ito sa iyong puso? Hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. So, ibig sabihin, ang Espiritu Santo ay Diyos. Hindi naman siya nagsinungaling sa Ama, hindi siya nagsinungaling sa Anak, nagsinungaling sa Espiritu Santo. Pero sa verse 4, sabi ni Pedro, hindi ka nagsinungaling sa mga tao, kundi sa Diyos. Pag pinagsama yung dalawa, makikita natin ang Espiritu Santo ay Diyos. So, itong tatlong persona na bumubuo sa pagka-Diyos. Maliban sa tatlong ito, wala nang iba na nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Sila lang tatlo yan. Sila nagkakaisang Diyos. Makikita natin sa banal na kasulatan, wala nang iba. In other words, kung ang wala nag-iisa, hindi siya ang Diyos. Oo, siya nasa kalagayan ng pagiging Diyos. Kaya sila yung maaktong Diyos dahil nagkakaisa sila bilang Diyos. Yun ang Diyos. So, pag inisip natin ang Diyos, yung tatlong yun ang Diyos, makikita natin. Ito ay tatlong persona. Ang Ama, ang Anak, at yan ang Diyos. Ang Diyos, kanya, ang bautismo, ay nasa pangalan ng tatlo. Isa lang ang pangalan ng tatlo. Actually, salitang pangalan dito, yung authority, kanya. Yung tatlo, ay meron isang kapamahalan o otoridad. Sa Matthew 28 verse 19, at tayo dito kanya, gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa, dahil sila yung bautismo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Itong problema dyan, kung anak ay tao lang. At ang Espiritu Santo ay di man persona eh. Paano sila nagkaroon ng otoridad na kapantay ng Diyos? Ibig sabihin, silang lahat ay pantay dahil meron silang isang otoridad lamang. Yan ang otoridad. Sila po ay nagkakaisa sa kalikasan dahil sila ay Diyos. Agreement. Meron silang nagkakasundo. Isang layunin kayo. At ang kanilang ginagawa ay naayon doon. Hindi sila nagkakahiwalay. Sabihin, nung sila naglala, totoo, iba-ibang ginagawa nila, pero isang layunin nila, sila maglala. Sila nagkasundo doon. Na sila yung gawin ganito, natin lalalangin ng tao. At ang tatlong ito, ang bumubuo sa isang Diyos. Wala nang ibang Diyos. Maliban sa tatlong nagkakasalayan. So, yun po sa Isaiah 43 verse, na nakakatawa ito. Pag nakausap niyo ang mga saksi ni Jehovah, sasabihin nila, iyan ang Ama. Sabi, ang tanong ko sa kanila, saan ang Ama dyan? The verse 10, pero kayo mababasa naman din sa talatang ito. Sa Isaiah 43 verse 10. So, binabasa kayo Ama, sa talatang ito, ibibigay yung pitako sa inyo. Sabi natin, kayo yung aking mga saksi, sabi ng Panginoon. Sabi ng mga saksi niyo, sila raw yun. Ang mga saksi nito, hindi ang mga saksi niyo, kundi ang Israel. At aking lingkod na aking pinili upang inyong malaman at manampalataya kayo sa akin at sa inyong maunawaan na ako nga, walang Diyos na inaniwala na una sa akin o magkakaroon man pagkatapos niya. Sino yun? Ang Ama? Paano mo nalaman? Ba mo sinabing Ama doon? Ang Anak, hindi rin ang Anak. Walang sinabing Anak doon. Espiritu Santo, wala rin tayong mababasa sa Espiritu Santo doon. Sino yung nagsasalitang yun? Yung tatlong yan ang nagsasalita doon. Dahil sila lamang ang Diyos, wala nang iba kanya. Sa 45 verse 5, masahin mo na. Hindi. Bakit mag-ulit? verse 5. Ako ang Panginoon, walang iba. Di ba sa akin ay walang Diyos? Aking binibigkisan ka, bagamat hindi mo kilala. Kaya siya salita mo. Hindi natin alam. Pero sabi niya, liban sa akin, wala lang Diyos. So, sino yung liban sa akin, wala lang Diyos? Yung tatlong nagkakaisang Diyos. Maliban tatlong yan na nagkakaisang, wala lang ibang Diyos kanya. Yun ang ibig sabihin ng mga talatang yun. Kung alam natin ang kabuuan, ang katotohanan, tungkol sa pagka-Diyos. Pagka sinabi niya ng Ama, yun po isang tinatawag na fallacy o false argument. Ginagaya ito ang talata na dapat patunayan.
Dadong patunayan na nagsasalita doon ng Ama. Hindi mo ina-assume na yung Ama. Wala akong tayong mababasa ng Ama doon. So pag ginamit nila yan, mapagsak siya sa lupa. Dahil di nila mapapatunayan ang Ama lang nagsasalita niya. Ang nagsasalita dyan ay ang Diyos. So kailang pagkakaisa, makikita natin sa paglalala. Meron silang pagkakaisa sa paglalala. Ang Diyos, obviously ng Ama, yan ang nagplano. So sino gumawa? Ang ating Panginoon. Walang ginawa, hindi ginawa, kundi sa pamagitan niya ngayon. Ang Espiritu Santo ay tumulo sa paglalala. So siya rin ang naglala. Babalik po tayo sa Job, sa Old Testament. Ito po ang ating mababasa. Ang Job, bago po yung awit. Yan ang Job, 36 verse 30. Ito ang ating makikita. Ano mababasa? Sa pamagitan ng kanyang espiritu gumandang kalangitan, ang tumatake sa ahas ay sinaksak ng kanyang kamay. Sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ngayon din po sa spiritual na paglalala. Ganon din. Ang Ama ang nagplano. Doon sa Efeso chapter 3, 8-10, obviously, yun ang Ama. Dahil ang nagsugo sa ating Panginoon ay ang Ama. Anong ginawa ng ating Panginoon? Ginawa niya, hindi mo nang layunin ka ng Diyos. Siya na sa Efeso, chapter 3, 8-10. Ito mga ito mga basa. Hindi niya. Sabi na po sa Efeso 3, 8-10. Ito ang ating mababasa. Bagamat ako ang pinakahamak sa lahat ng mga banal, ang biyayang ito ibinigay sa akin upang ipangaral sa mga hintil ang mga di masukat na kayamanan ni Kristo. Hinda't maliwanagan ang lahat ng mga tao kung ano ang pagiging katiwala sa iwaga na sa lahat ng panahon ay nilim ng Diyos na lumalang sa lahat ng mga bagay. Yun ang Ebanghelyo. Upang sa pamagitan ng Iglesia ay may paalam ngayon sa mga pinuno at mga kapamahalaan sa sangkalangitan ang iba't ibang anyo ng karunungan ng Diyos. Ito'y ayon sa walang hanggang panukala na kanyang ginawa kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So nagplano ay ang Ama. Sino gumawa? So sa Matthew 16 verse 18, sabi niya, at ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito itatayo ang iglesia, at ang pintuan ng mga Hades ay di mananaig laban sa kanya. So anong gawain ng Espiritu Santo? Sa kaligtasan. Totoo, ng ating po'y namatay, ang ating po'y nabuhay na maguli. Paano natin malalaman yun? Yun yung nangyari 2,000 years ago. Wala pang internet, no? Wala pang dyaryo, no? Paano natin malalaman sa panahon natin ngayon? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Siya nagpahayag, nagpatunay, at isinulat ang bagong tipan. Sayo natin. Sa John chapter 16, verse 13, ito ang ating mababasa. So kung wala Espiritu Santo, hindi natin malalaman ang magandang balita ng kaligtasan. Hindi pinahayag ng Espiritu Santo. Actually, ang mga salita nito ay naisulat dahil sa Espiritu Santo. Hindi dahil sa ating Panginoon, hindi rin dahil sa Ama, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Basahin natin. Subalit kapag dumating na ang Espiritu ng katotohanan, papatubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi namang bagay na kanyang narinig, yun ang kanyang sasabihin at kanyang ipahayag sa inyong mga bagay na darating. So yun ang gawain nila. Sila yung nagkakaisa. Sabihin, iba-ibang ginawa nila, pero sila nagkakaisa. Tapos kung pinlano ng Panginoon, ng Diyos, tama, hindi ginawa ng Panginoon, ano mangyayari doon? Kung pinlano ng Ama, ginawa ng Panginoon, at di pinahagsa sa Espiritu Santo, paano natin malalaman yun? So sila nagkakaisa sa paglalala sa physical, ng lahat ng mga bagay, at muli yung paglalala sa spiritual, sila nagkakaisa kayo. Perfect unity. Sa mga tao, siya nagkakagulo pa eh. Siya credit. Sa Diyos, walang gano'n. Walang credit sa Diyos. One for all for one. Yun ang Diyos. Kung ano ginawa ng tatlo, walang problema kung sino gumawa. Dahil yun ay nagkakaisa sila
ng sakdal na pagkakaisa. Perfect unity, makita natin. Walang pagsasalansangan, walang pag-aaway. So, sa Efeso chapter 4, mapapasin natin, may isang Panginoon, ganyan. At may isang Espiritu, at may isang Diyos at Ama. Nalalaman ba niyo mga kapatid? Lahat ng tatlong ito ay Ama. Silang lahat ang lamalang sa atin. So, technically, silang lahat ay Ama. Kasi I said, chapter 9, verse 6, tinawag ang ating Panginoon na everlasting Father. Hindi siya yung Ama. Iba sa dito. Pero tinawag siya Ama. Ang lahat ng tatlong ito ay isang Panginoon. Pero bakit ang Panginoon lamang tinawag na isang Panginoon? Ang tatlong ito ay mga Espiritu. Hindi sila physical na mga nilalang. Ito ang dahilan. Ito ang gawain nila sa kaligtasan. Ang Panginoon, ito yung walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo, binigay sa Kanya ang lahat ng otoridad sa ibabaw, sa langit at sa ibabaw ng lupa, ingil sa kaligtasan. Kung gusto mo ligtas, pupunta ka sa Panginoon. Hindi ka pwede pumunta sa Espiritu Santo, hindi ka pwede pumunta sa Ama dahil dadaling ka rin nila sa ating Panginoon. Ang salitang Espiritu, bagamat ito tumutukoy sa kalagayan na hindi pisikal, pero ang salitang Espiritu ginagamit din sa kahulugan ng pagtuturo. Yun sa 1 Timothy chapter 4. Saan nalaman ng mga naunang Kristiyano maling doktrina? Sayin natin, bagamat first dyan niya, pwede natin dagdag ang 1 Timothy chapter 4 verse 1. Ito ang ating mababasa. 1 Timothy. Basta. Ito, chapter 4 verse 1. Ngayon ay maliwanag na sinasabi ng Espiritu na sa mahuling panahon ang iba'y tatalikod sa pananampalataya, sa pamamagitan ng pakikinig na kamantarayang Espiritu at sa maharang ng mga demonyo. Ibig baga sabihin niya mga ulang tagapagturo, mga Espiritu. Yun yung mga tao. Pero dahil sila nagtuturo, tinawag sila ng mga Espiritu. Sa 1 John chapter 4 verse 1, ngayon din ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ng bawat Espiritu. Kundi inyong subukin ng mga Espiritu kung sila sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na bulang propeta sa libutan. So, sino yung mga Espiritu? Sila yung mga bulang propeta. So, anong trabaho ng Espiritu? Sa tagapagpahayag, sa tagapagturo ng katotohanan. So, ang Diyos at Ama, dahil mababasa natin, at ipiniliwanag sa atin. Bakit tinawag siyang Diyos at Ama? Sa Efeso ay kaapat na kabanata. Masahin natin, kapatid, para maging maliwanag sa atin. Efeso chapter 4, verse 6. Isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat, at sa lahat, at nasa lahat. So ito kailang gawain sa pagliligtas. Kaya walay sila. Pero sila ang nagkakaisang Diyos, mga kapatid. So, kung titignan natin God, sino doon? Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Wala nang iba. Sila ang nagkakaisang. Hindi tatlong Diyos. Dahil kapag tatlong Diyos, tatlong Diyos yun. Katulad sa mga Grego, meron silang ilang libong Diyos. Katulad sa mga Hindus, meron silang 10,000 Diyos. Iba-ibang Diyos yun. Hindi sila gano'n. Pag sila'y gumagawa, sila nagkakaisa. Hindi siya gumagawa na hiwalay sa isa't isa kahit kailan. Kaya sila'y mayroon tinatawag nating perfect unity, perfect oneness, and unity ganyan. Yan ang Diyos na nagkakaisa. Hindi tatlong Diyos. Ibig sabihin ng Ama, hindi gagalaw mag-isa. Ang Anak, hindi rin gagalaw mag-isa. Ang Espiritu Santo, hindi rin gagalaw mag-isa. Sila yung gumagalaw na nagkakaisa. Kung naman ang ginagawa nila, sila yung gumagawa na nagkakaisa. Kaya sila tinatawag na isang Diyos. Yung mga Hebreo, alam nila yun. Dahil salitang Elohim, ang ibig sabihin, mga Diyos. Alam nila yun. Tayo, medyo nahiwagahan tayo dahil hindi tayo mga Hebreo. So, yung mga Hebreo, alam nila yun, ang Diyos, hindi isang persona lang. Ito yung nagkakaisang Diyos. Yan ang pinaniniwalaan nila. Baka hindi maniwalag sa kanila kung sino yung
nagkakaisang Diyos ngayon. Ito yung naipaliwanag sa atin sa kabuuan ng Bagong Tipan. So, pag sinabing Diyos, ang Ama, ang Anak, ang Espiritu Santo, ang nagkakaisang Diyos. Kasi may namin nagtatanong, pwede ba tayo manalangin sa Panginoon? Pwede ba tayo manalangin sa Espiritu Santo? O sa Ama lang? Technically, pwede dahil sila ang nagkakaisang Diyos. Pag nanalangin mo tayo sa Ama, hindi malalaman ng anak ng Espiritu Santo yun. Kaya lang, ang sinabi sa atin sa Biblia, madalahan tayo sa Ama sa pamagitan ng ating Panginoon. Si Apostle Paul, nanalangin siya sa Panginoon. So, technically, pwede dahil sila mubo ng Diyos na sinasamba natin. So, ito po ang ating mensahe po sa bago po ito at bago po sa ating abuluyan, ibigay natin muli kay Brother Matthew.